May amoy sunog. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Aling Rosa. Isang amoy na pamilyar pero hindi dapat naririto. Amoy ng telang dahan-dahang nilalamon ng apoy. Sinubukan niyang iwagayway ang kanyang mga kamay sa ere para itaboy ang itim na usok na nagsisimulang kumapal sa loob ng napakalinis at napakaputing kusina. Pero huli na ang lahat. Isang nakabibinging tunog, ang biglang umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Isang tunog na parang sirena, paulit-ulit at walang tigil. Napatakip siya sa kanyang mga tainga. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng napakabilis, hindi dahil sa takot sa sunog, kundi sa isang mas malalim na kaba. Ano na lang ang sasabihin ni Leo? Ito ang palasyo ng kanyang anak. Isang mansyon na kasing laki ng 10 bahay sa kanilang probinsya. At sa unang araw niya rito, sa unang pagkakataon na sinubukan niyang magluto, ito ang nangyari. Nanginginig ang mga kamay niyang pinatay ang kalan. Hindi ito ordinaryong kalan. Isa itong makinis at itim na salamin na walang apoy na lumalabas. Kanina pa niya pinipindot ang mga simbolo na hindi niya maintindihan. Ang gusto niya lang naman ay ipagluto si Leo ng paborito nitong adobo. Para kahit paano ay maramdaman niyang isa pa rin siyang ina sa loob ng malapalasyong bahay na ito. Ngunit ang maliit na tuwalyang ginamit niyang pansapin sa kaldero ay dumulas at naiwan sa ibabaw ng mainit na salamin. At ngayon, ang puting tela na may burda pa ng pangalan ng isang mamahaling hotel ay mayroon ng malaking itim na butas sa gitna. Oh my God! Mother, what is that horrible smell? Isang boses ang bumasag sa kanyang pagkatuliro. Boses na matinis at puno ng pagkairita. Si Catherine, ang mapapangasawa ni Leo. Kasunod nito ang kanyang ina, si Doña Consuelo. Nakatayo sila sa may pintuan ng kusina, parehong nakataas ang kilay at nakatakip ang ilong. Si Catherine gamit ang isang mamahaling pamaypay, si Consuelo gamit ang kanyang panyong sutla. Naku, pasensya na kayo. Ako. Hindi ko sinasadya. Nauutal na sabi ni Aling Rosa, habang pilit na tinatago ang sunog na tuwalya sa kanyang likuran. Ngumiti si Doña Consuelo, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. It's fine, Rosa. Baka naninibago ka lang sa mga gamit dito. Iba talaga ang amoy ng probinsya, ano? Ramdam ni Aling Rosa ang bawat patutsada sa salitang yon. Ang paraan ng pagtingin nila sa kanya, mula ulo hanggang paa, na para bang isa siyang dumi na hindi dapat naroroon. I think we need to install an industrial-grade ventilation system, Mommy, sabi ni Catherine, habang umiiling-iling na tinitingnan ng usok. Baka kumapit ang amoy sa mga kurtina. Napayuko na lang si Aling Rosa. Nakakahiya. Sobrang nakakahiya. Sa probinsya ang kusina niya ay simple lang. Isang kalandegasul na alam niya kung paano gamitin. Ang mga kamay niya ay sanay sa pagkayod, sa pagbabalat, sa paghihiwa. Pero dito, sa kusinang mas malaki pa sa sala ng dati niyang bahay, pakiramdam niya ay isa siyang inutil. Isang estranghera. Hindi na siya nagsalita. Hinintay na lang niyang umalis ang mag-ina, dala-dala ang kanilang mga mapanuyang tingin. Nang mag-isa na lang siya, dahan-dahan niyang inilagay ang sunog na tuwalya sa basurahan. Tumingin siya sa paligid. Ang nagniningning na sahig, ang mga cabinet na walang hawakan, ang refrigerator na kasing laki ng aparador. Ang lahat ay bago, maganda at mamahalin. Ang lahat ay bagay sa anak niyang si Leo, ang CEO, pero walang bagay para sa kanya. Gabi. Nakahiga si Aling Rosa sa malambot na kama sa loob ng kanyang napakalaking silid. Ngunit hindi siya makatulog. Ang bawat sulok ng kwarto ay parang sumisigaw ng katotohanang hindi siya kabilang dito. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at tiniyak na mahina lang ang kanyang boses. Idinayal niya ang numero ng kanyang matalik na kaibigan at kumari sa probinsya. Hello, Mareng Celia, pabulong niyang sabi. Oh, Rosa, kumusta ka na dyan sa Maynila? Kumusta ang palasyo ng anak mo?
Masiglang tanong sa kabilang linya. Hindi nakasagot agad si Aling Rosa. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Humikbi siya. Isang mahinang hikbi na puno ng kalungkutan at pangungulila. Mare, nagsimula siyang magsalita. Basag ang kanyang boses. Parang hindi ko nakilala ang anak ko. Huminto siya saglit. Huminga ng malalim bago ibinulong ang mga salitang pinakakatakutan niyang aminin sa sarili. At parang hindi na rin ako ang nanay niya dito. Pagod. Iyon ang tanging nararamdaman ni Leo habang minamaneho niya ang kanyang mamahaling sasakyan papasok sa gate ng mansyon. Pagod mula sa maghapong pakikipagpulong sa mga investor, pagod sa pag-aaral ng mga numero sa stock market, pagod sa pagiging isang CEO. Ang gusto lang niya ay umuwi sa isang tahanan na payapa. Isang tahanan kung saan naghihintay ang dalawang pinakamahalagang babae sa buhay niya. Pero sa pagpasok pa lang niya sa malaking pinto, isang nakabibinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Isang katahimikang mas malakas pa sa anumang sigaw. Wala si Catherine sa sala. Wala rin ang kanyang ina. Ibinaba niya ang kanyang leather briefcase sa sahig at marahang tinawag ang pangalan ng kanyang ina. Ma, nandito na po ako. Walang sumagot. Nagsimula siyang maglakad at isang kaba ang unti-unting gumapang sa kanyang dibdib. Dumiretso siya sa kusina. Malinis ito, kumikinang, at walang bakas ng kahit anong usok. Ngunit wala rin doon ang kanyang ina. Napadpad siya sa sliding glass door na patungo sa hardin at doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, nakita niya si Aling Rosa. Nakaupo sa isang puting bench, mag-isa at nakatanaw sa malayo. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang nakakuba na para bang may pasan-pasan siyang isang bagay na hindi nakikita. Nilapitan siya ni Leo. Ma, kanina pa po ba kayo dyan? Nagulat si Aling Rosa pero agad ding ngumiti nang makita siya. Isang pilit na nangiti. Anak, kararating mo lang. Kumain ka na ba? Umiling si Leo at umupo sa tabi niya. Okay lang po ba kayo? Bakit po kayo nandito mag-isa? Ayos lang ako, anak. Nagpapahangin lang. Ang ganda pala dito sa hardin mo, ano? Ang daming bulaklak. Alam ni Leo na hindi yun totoo. Kilala niya ang kanyang ina. Alam niya kapag may mabigat itong dinaramdam. Ngunit sa sobrang pagod niya, pinili niyang huwag ng usisain pa. Pinili niyang maniwala sa kasinungalingan. Sige po ma, magpapalit lang po ako ng damit sa taas. Tumangulang ang kanyang ina. Ngunit habang papalakad siya palayo, narinig niya itong bumuntong hininga ng malalim. Isang buntong hiningang puno ng lungkot. Pag-akyat niya sa kanilang master's bedroom, nadatnan niya si Catherine na nakatayo malapit sa bintana, nakahalukip-kip. Ang kanyang mukha ay seryoso. Leo, we need to talk, sabi nito. Hindi man lang siya tinitingnan. What is it this time, Kath? Tanong ni Leo. Habang tinatanggal ang kanyang necktie, humarap ito sa kanya. It's about your mother. Napapikit si Leo. Heto na naman sila. She's a sweet woman, I know. Pagpapatuloy ni Catherine. But she's an inconvenience. Kanina, muntik na niyang sunugin ang kusina. Paano na lang kung may bisita tayo? Nakakahiya, Leo. Catherine, please. Bigyan mo lang siya ng panahon. She's still adjusting. Adjusting? Leo, a month na siya dito. At malapit na ang kasal natin. Dadating ang mga bisita nating galing pa sa ibang bansa. What will they think kapag nakita nila ang nanay mo na parang katulong na naligaw? Nasaktan si Leo sa sinabi nito, ngunit hindi niya magawang magalit. Mahal niya si Catherine. At sa isang banda, may punto ito. Ang mundo nila ay iba sa mundong pinanggalingan ng kanyang ina. Lumapit siya kay Catherine at niyakap ito mula sa likod. I'm sorry, okay? Kakausapin ko si Mama.
Para lalong suyuin ang nobya, may kinuha siya sa drawer, isang maliit na kahon na nababalutan ng velvet. "I have something for you," sabi niya habang iniaabot ito. Nawala ang inis sa mukha ni Catherine nang makita ang kumikinang na kwintas na may diamante sa loob ng kahon. "Oh, Leo, it's beautiful." "Just like you," sagot ni Leo. Hinalikan niya ito sa pisngi. "Everything will be okay, I promise." Naniwala siya sa sarili niyang mga salita. Naniwala siyang kayang ayusin ng pag-ibig at pera ang lahat ng gusot. Bago matulog, dumaan siya sa silid ng kanyang ina. Naabutan niya itong nakaupo sa gilid ng kama, tahimik na nakatingin sa isang lumang litrato. "Ma?" "Anak." Itinago nito ang litrato. "Gusto ko lang pong sabihin na, pasensya na po kung naging abala ako. Babawi po ako," sabi ni Leo. "Pagkatapos po ng kasal, magbabakasyon tayong 3. Kahit saan niyo po gusto." Isang maliit na ngiti lang ang isinukli ni Aling Rosa. Isang tango na hindi alam ni Leo kung pagsang-ayon ba o simpleng pagtanggap na lang sa sitwasyon. Akala ni Leo ay tapos na ang lahat. Akala niya ay naayos na niya ang gabi. Ngunit pagbalik niya sa kanilang silid, may huling sinabi si Catherine habang nagsusuklay ito ng buhok sa harap ng salamin. "By the way, Daddy called. Gusto nilang mag-host ng isang grand engagement party para sa atin this weekend." Tumango si Leo. "Okay, that sounds good." Itinigil ni Catherine ang pagsusuklay at tumingin sa refleksyon ni Leo sa salamin. Ang kanyang mga mata ay seryoso at may halong babala. "And your mom," dahan-dahan niyang sabi. "Please, Leo, make sure she wears something appropriate." Biglang nanumbalik ang kaba sa dibdib ni Leo. Ang salitang appropriate ay tumusok sa kanyang puso na parang isang matulis na karayom. Sa isang iglap, naintindihan niyang hindi pa pala tapos ang gabi. Sa katunayan, ngayon pa lang ito nagsisimula. Parang hiram na balat. Iyan ang pakiramdam ni Aling Rosa sa suot niyang bestida. Kulay asul ito na kumikinang at ayon kay Catherine, gawa pa raw ito ng isang sikat na designer. Ngunit para kay Aling Rosa, isa itong kulungan. Ang tela ay dumidikit sa kanyang balat sa mga lugar na hindi dapat. At ang tahi sa may balikat ay tila may sariling buhay na patuloy na tumutusok sa kanya. Humarap siya sa napakalaking salamin sa kanyang silid. Ang babaeng nakikita niya ay hindi siya. Ang buhok niya ay nakaayos sa paraang hindi niya gusto. Ang mukha niya ay napakakapal ng kolorete at ang kanyang mga kamay na sanay sa pagbubungkal ng lupa at paglalaba ay mukhang lalong kulubot sa tabi ng kumikinang na pulseras na ipinahiram ni Catherine. "Ma, are you ready?" Ang boses ni Leo mula sa labas ng pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Huminga siya ng malalim at pilit ng ngumiti. "Oo, anak. Lalabas na." Ang engagement party ay ginanap sa mismong hardin ng mansyon na ngayon ay napupuno ng mga ilaw, bulaklak at mga taong hindi niya kilala. Ang lahat ay nakangiti, tumatawa at nag-uusap sa wikang Ingles na tila musika sa kanilang mga pandinig. Para kay Aling Rosa, isa itong ingay na hindi niya maintindihan. Sinubukan niyang manatili sa tabi ni Leo, ngunit lagi itong may kausap na importanteng tao. Isang business partner dito, isang politiko doon. Ngumingiti lang si Leo sa kanya paminsan-minsan. Isang nangiting nagsasabing, "Hintay lang po, ma." Kaya humiwalay siya. Kumuha siya ng isang basong tubig at naghahanap ng isang tahimik na sulok. Ngunit tila sinusundan siya ng mga mapanuring mata. "Good evening po. Kayo po pala ang ina ni Leo." Lumapit sa kanya ang isang grupo ng mga babaeng kaedad ni Consuelo. Lahat sila ay kumikinang sa mga alahas. Pilit nang ngumiti si Aling Rosa. "Magandang gabi rin po." "Ang swerte niyo po sa anak ninyo, ano? Very successful," sabi ng isa, habang tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. "Taga saan po kayo nga ulit sa probinsya?" Tanong naman ng isa pa. Sunod-sunod ang kanilang mga tanong
na sa unang dinig ay parang magalang, ngunit sa ilalim nito ay may talim ng pangmamaliit. Ramdam niya. Ramdam niya na para siyang isang kakaibang hayop sa zoo na pinagkakaguluhan. Nagpaalam siya sa mga ito at naglakad palayo, papalayo sa ingay at sa mga pekeng ngiti. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makatakas kahit saglit lang. Nakita niya ang pinto, papasok sa isang bahagi ng bahay na walang tao. Dumiretso siya sa loob at nakahinga ng maluwag nang makita ang pasilyong patungo sa banyo. Habang papalapit siya sa pintuan ng powder room, narinig niya ang dalawang pamilyar na boses. Ang boses ni Catherine at ng ina nitong si Consuelo. Itinigil ni Aling Rosa ang kanyang paglakad. "I can't take it anymore, Mommy." Nakakahiya siya. Nakita mo ba kung paano siya tiningnan ng mga bisita? "She's driving me crazy." Ang boses ni Catherine ay puno ng hinanakit. Narinig ni Aling Rosa ang mahinang pagtawa ni Consuelo. Isang tawang malamig at walang kagalakan. "Patience, my dear. Kaunting tiis na lang. After the wedding, we will find a way to convince Leo." Mahinahong sabi ni Consuelo. "We will convince him to send her back where she truly belongs." Hindi makahinga si Aling Rosa. Ang mga salitang iyon ay parang mga bubog na bumaon sa kanyang dibdib. Aanhin naman niya ang isang ina na galing sa bukid, patuloy ni Consuelo. "She's a disgrace to our family's image. Tandaan mo ito, Catherine. Ang isang probinsyana ay mananatiling isang probinsyana." Kasunod noon ay ang halakhak ng mag-ina. Nakatayo lang si Aling Rosa sa labas ng pinto, hindi makagalaw. Ang kamay niya ay nanginginig na nakakapit sa malamig na pader para suportahan ang sarili. Naramdaman niyang gumuho ang mundong kanyang kinatatayuan. Hindi lang pala siya isang istorbo. Hindi lang pala siya hindi nababagay. Sa mga mata ng magiging pamilya ng kanyang anak, isa siyang problema. Isang problemang kailangang alisin. Ang araw ng kasal ay araw ng paghuhusga. Paulit-ulit na sinasabi iyon ni Aling Rosa sa kanyang sarili habang nakaupo siya sa unang hilera ng upuan sa loob ng naglalakihang simbahan. Ang hangin ay malamig, ngunit ang kanyang mga palad ay pinagpapawisan. Ang suot niyang damit na pinili rin ni Consuelo ay mas simple kaysa noong engagement party, pero pakiramdam niya ay mas mabigat ito. Nagsimula ang musika, ang lahat ay tumayo, at sa dulo ng pasilyo, sa gitna ng nagbubukas na malaking pinto, lumitaw si Leo. Ang kanyang anak. Ang kanyang nag-iisang anak. Napakakisig nito sa suot na puting barong, at sa tabi nito ay ang napakagandang si Catherine na tila isang reyna sa kanyang nagniningning na tragedy boda. Habang naglalakad sila palapit sa altar, hindi mapigilan ni Aling Rosa ang mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Mga luha ng saya dahil sa wakas ay bubuo na ng sariling pamilya ang kanyang anak. Ngunit sa ilalim ng sayang yon, may mga luha rin ng sakit. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at tahimik na nagdasal. "Panginoon, kayo na po ang bahala. Alisin niyo na po ang lahat sa akin, huwag lang ang kaligayahan ng anak ko. Ibibigay ko po ang lahat, basta't maging maligaya lang siya." Ito ang kanyang determinasyon. Mananatili siyang tahimik. Ngayon, at sa mga susunod na araw, titiisin niya ang lahat para kay Leo. Ang salo-salo ay ginanap sa isang mamahaling hotel. Ang bawat sulok ay puno ng tawanan, kumikinang na mga ilaw at tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mga plato. Ngunit para kay Aling Rosa, isa lang siyang anino sa gitna ng selebrasyon. Nakangiti siya ngang lumalapit sa mga bumabati sa kanya, ngunit ang nangiti niya ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Si Leo at Catherine ay abala sa pag-aasikaso sa daan-daang bisita. Nakikita niya ang kanyang anak paminsan-minsan sa kabilang dulo ng ballroom, tumatawa, masaya. At yun na lang ang nagbibigay lakas sa kanya. Napansin niya sa isang sulok ang kanyang pinsan, si Tia Elena, na mag-isang nakaupo at tila nahihirapang tumayo.
Nagpasya siyang ikuha ito ng pagkain. Maingat ang bawat hakbang ni Aling Rosa habang daladala ang isang maliit na plato na may lamang kaunting kaldereta at kanin. Maingat niyang iniiwasan ang mga nagsasayaw, ang mga batang nagtatakbuhan. Ang tanging gusto niya ay makarating sa kanyang pinsan nang walang anumang aberya. Nasa kalagitnaan na siya ng ballroom nang madaanan niya ang lamesa kung saan nakaupo si Doña Consuelo, kasama ang mga amiga nito. Nagtama ang kanilang mga mata. Ngumiti si Consuelo sa kanya, isang ngangiting malamig na parang yelo. Ibinaba ni Aling Rosa ang kanyang tingin at nagpatuloy sa paglakad. Malapit na siya. Ilang hakbang na lang. Nang bigla, naramdaman niya ito. Hindi ito isang malakas na pagbunggo, hindi isang aksidente. Isa itong bahagya. Halos hindi mararamdamang tulak sa kanyang siko. Isang tulak na sinadya at perpektong tinimpla. Nawalan ng balanse ang kanyang kamay. Huminto ang mundo. Sa isang iglap, ang lahat ay tila bumagal. Nakita ni Aling Rosa ang paglipad ng plato sa ere. Nakita niya ang pagbagsak ng kanin at ng kaldereta, ang makulay at mamantika nitong sarsa. At nakita niya kung saan ito bumagsak, direkta, sa puting-puti at malapad na laylayan ng magarbong bestida ni Catherine. Isang malaking pulang mantsa ang biglang lumitaw sa damit na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa lahat ng mga bisita. Pagkatapos, isang nakabibinging katahimikan. Nakikipagtawanan si Leo sa isa sa mga ninong niya sa kasal nang marinig niya ang kolektibong hininga ng pagkagulat mula sa mga bisita. Pagkatapos, ang katahimikan. Isang katahimikang mas malakas pa sa pinakamalakas na kulog. Agad siyang lumingon at ang nakita niya ay isang eksenang habambuhay na babakat sa kanyang isipan. Ang kanyang ina, si Aling Rosa, na nakatayo, nanginginig, na para bang isang kriminal na nahuli sa akto. Sa sahig ay ang basag na plato. At si Catherine, ang kanyang asawa, na nakatitig sa pulang mantsa sa kanyang damit na para bang yun ang pinakamaduming bagay sa buong mundo. Anong nangyari? Tanong ni Leo sa sarili habang mabilis na naglalakad palapit sa kanila. Pero bago pa siya makarating, sumigaw si Catherine, isang sigaw na puno ng galit at hindi makapaniwalang pagkasuklam. My dress! My wedding dress! Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanila. Ang musika ay huminto. Ang mga nagtatawanan ay natahimik. Patawarin mo ako, Catherine. Hindi ko sinasadya. Narinig ni Leo na sabi ng kanyang ina. Basag ang boses nito habang nanginginig na pinupulot ang mga bubog ng plato sa sahig. Sinadya mo to. Alam kong sinadya mo to. Sigaw ni Catherine, ang maganda niyang muka ay nabalutan na ng galit. Simulat sa pool. Ayaw mo sa akin. Gusto mong sirain ang araw na to. You ruined everything. Hindi totoo yan, anak. Umiiyak na, sabi ni Aling Rosa. Humarap si Catherine sa kanya. Lumapit. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat hakbang ay puno ng nagbabantang panganib. At nangyari ito sa harap ng daan-daang bisita, sa harap ng kanyang nag-iisang anak. Ikinumpas ni Catherine ang kanyang kamay. Chat! Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Aling Rosa. Ang tunog na yon ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Isang tunog na bumasag hindi lang sa katahimikan, kundi pati na rin sa puso ni Leo. Natigilan ang kanyang ina. Ang mga luha ay biglang tumigil sa pagpatak. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at hinawakan ang sarili niyang pisngi na ngayon ay may bakas na ng 5 daliri ni Catherine. Sa sandaling iyon, para kay Leo, nawala ang lahat. Nawala ang kumikinang na mga ilaw, nawala ang mga bulaklak, nawala ang mga bisita, nawala ang kanyang ambisyon, ang kanyang kumpanya, ang kanyang pangarap na pagsamahin ang 2 malaking pamilya. Ang tanging nakikita niya ay ang pamumula sa pisngi ng kanyang ina. Ang babaeng nag-isang nagtaguyod sa kanya. Ang babaeng nagbenta
ng mga kalabaw at lupa para lang makapagtapos siya ng pag-aaral. Ang babaeng walang ibang ginawa kundi mahalin siya ng walang kapalit. At ngayon, ang babaeng yon ay sinampal. Sa harap niya, "You useless old woman from the province!" Sigaw pa ni Catherine, hindi pa tapos sa kanyang galit. "You are worthless!" Iyon na ang huling salitang kailangan marinig ni Leo. Isang kakaibang kalamigan ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Ang pagmamahal na nararamdaman niya para kay Catherine ay biglang nagyelo, nabasag, at naging abo. Naglakad siya, dahan-dahan. Hindi niya tiningnan si Catherine. Ang mga mata niya ay nakapako sa kanyang ina. Sa sakit at kahihiyan sa mga mata nito, nilampasan niya si Catherine. Nilampasan niya ang kanyang ina. Dumiretso siya sa maliit na entablado kung saan nakatayo ang banda at ang MC. Kinuha niya ang mikropono mula sa kamay ng naguguluhang MC. Ang lahat ay naghihintay sa sasabihin niya. Siguro ay aayusin niya ang gusot. Siguro ay pagbabatiin niya ang kanyang ina at asawa. Siguro ay sasabihin niyang isang maliit na aksidente lang ang lahat. Itinaas ni Leo ang mikropono sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay naghahanap sa mga mata ng kanyang ina sa gitna ng karamihan. At nang magtama ang kanilang paningin, nagsalita siya. Malinaw, matatag, at pinal. Itigil ang kasal. Isang bulungan ang kumalat sa buong ballroom. Tapos na ang lahat. Parang isang bombang sumabog sa loob ng ballroom ang mga huling salita ni Leo. Sa isang iglap, ang katahimikan ay napalitan ng magulong bulungan. Ang mga bisita ay nagtitinginan, hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Si Doña Consuelo ay napatayo. Ang mukha ay namumutla sa galit. At si Catherine, tila doon palang natauhan, ay sumigaw. "Leo, what are you saying? Are you insane?" Ngunit hindi siya pinansin ni Leo. Ibinaba niya ang mikropono at mabilis na lumapit sa kanyang ina. Nakita niya ang pagkalito at takot sa mga mata nito. "Matara na po. Uuwi na tayo." Mahinahon niyang sabi na para bang sila lang ang tao sa silid na yon. Hinawakan niya ang braso ni Aling Rosa. Dahan-dahan, inalalayan niya itong tumayo. "Leo, don't you dare walk away from me!" Sigaw ni Catherine. Sinusubukang harangin ang kanilang daraanan. "Hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Sa pamilya ko." Sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang insidente, tiningnan ni Leo si Catherine. Tiningnan niya ito ng diretso sa mga mata. Ang kanyang tingin ay walang galit, walang sakit. Wala. Isa itong tinging blanko at malamig na parang yelo, na para bang nakatingin siya sa isang estranghero. "Tapos na tayo, Catherine," sabi niya sa isang boses na halos pabulong ngunit sapat na para marinig nito. At sa mga salitang iyon, hinila na niya ang kanyang ina palayo. Palayo sa naguguluhang mga bisita, palayo sa mga kumikislap na kamera ng mga event photographer, palayo sa sigaw ni Catherine at sa nag-aapoy na tingin ng pamilya nito. Habang naglalakad sila sa mahabang pasilyo ng hotel, ramdam ni Leo ang panginginig ng kanyang ina. "Anak, ang kasal mo, paano na?" Humihikbing tanong nito. Huminto si Leo. Humarap siya sa kanyang ina at hinawakan ang magkabilang pisngi nito. Pinunasan niya ang mga luha gamit ang kanyang mga hinlalaki. "Walang kasal na mas importante kaysa sa inyo, ma." Wala. Paglabas nila ng hotel, ang gabi ay malamig. Ngunit para kay Leo, ito ang simula ng isang mahabang-mahabang sunog. Bago pa man sila makasakay sa kotse, ang kanyang cellphone ay walang tigil sa pag-ring at pag-vibrate. Mga text message, mga tawag mula sa mga kaibigan, mga kasosyo sa negosyo at sa pamilya ni Catherine. Hindi niya pinansin ang mga ito. Ang tanging mahalaga ay maiuwi niya ang kanyang ina. Kinabukasan, sumabog ang balita. Hindi ito sa dyaryo o sa telebisyon. Sumabog ito sa lugar kung saan pinakamabilis kumalat ang apoy, ang social media, mga litrato, mga video
nakuha mula sa mga cellphone ng mga bisita, ang eksena ng pagtapon ng pagkain, ang eksena ng sampal, ang eksena kung saan idineklara ni Leo na tapos na ang lahat. Ang headline na ginawa ng mga netizen ay simple at brutal. CEO, kinansela ang kasal para sa inang probinsyana. Naging viral ito sa loob lang ng ilang oras. Ngunit hindi yon ang pinakamasama. Ang pinakamasama ay dumating sa anyo ng isang tawag sa telepono bandang 9:09 ng umaga. Nasa opisina si Leo, sinusubukang ayusin ang gulo nang tumawag ang kanyang Chief Financial Officer. "Leo, you need to see this," sabi ng CFO sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "Mr. De Villa," ang ama ni Catherine. "He just pulled out all of his investments. Lahat." Natigilan si Leo. Si Mr. De Villa ang isa sa pinakamalaki nilang strategic investors. "What? He can't do that without proper notice." "He just did." At hindi lang yan ang problema, Leo. Pagpapatuloy ng CFO. "He's calling our other partners. He's actively convincing them to do the same. May mga natanggap na akong tawag mula sa 3 sa kanila. They are pulling out." Napaupo si Leo sa kanyang upuan. Bigla niyang naintindihan. Hindi ito simpleng pag-atras ng isang investor dahil sa isang personal na issue. Ito ay isang pag-atake, isang organisadong demolisyon. Ang ama ni Catherine, isang makapangyarihang bilyonaryo na may koneksyon sa lahat ng sulok ng mundo ng negosyo, ay hindi lang nagalit. Gusto nitong gumanti. At gusto nitong sirain siya. Habang nakatulala si Leo sa mga numero sa kanyang computer screen na unti-unting nagiging pula lahat, pumasok sa isip niya ang huling sinabi ng kanyang CFO. "Leo, this is not a simple withdrawal of funds. This is a declaration of war. He wants to destroy you." 6 na buwan. 6 na buwan ang kinailangan para gumuho ang lahat. Ang imperyong binuo ni Leo sa loob ng 10 taon ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin na tinangay ng alon. Isa-isang nagsara ang kanyang mga kumpanya. Isa-isang nawala ang kanyang mga ari-arian. Ang dagundong ng tagumpay ay napalitan ng nakabibinging katahimikan ng kabiguan. Ngayon, nakatayo si Leo sa gitna ng sala ng dati niyang mansyon. Wala nang laman. Wala nang mga mamahaling muebles. Wala nang mga painting sa pader. Ang tanging natitira ay ang aling-awngaw ng kanyang mga yapak sa sahig na marmol. Isang kahon na lang ang natitira. Ang kahon na naglalaman ng mga lumang damit at ilang gamit ng kanyang ina. Maingat niyang isinara ang kahon at nilagyan ng packaging tape. Ito na. Tapos na. Ang bago nilang tirahan ay isang maliit na apartment sa isang simpleng subdivision. Maliit, masikip, ang sahig ay semento at ang bintana ay nakatanaw sa pader ng katabing bahay. Isang malayong-malayong pagbabago mula sa dati nilang hardin na may swimming pool. Habang nag-aayos siya ng mga gamit, nakaupo lang ang kanyang ina sa isang upuang plastik, nakatingin sa kawalan. "Anak," biglang sabi ni Aling Rosa. "Po, Ma?" "Kailan darating si Catherine? Kanina ko pa siya hinihintay. Baka nagugutom na yon." Napahinto si Leo sa kanyang ginagawa. Dahan-dahan siyang lumingon sa kanyang ina. Isang pilit na ngiti ang isinukli niya. Ito na ang pangatlong beses na itinanong ito ng kanyang ina ngayong linggo. Lumuhod siya sa harap nito. "Ma, hindi na po natuloy ang kasal. Hindi na po darating si Catherine." Tumingin sa kanya si Aling Rosa. Ang mga mata ay puno ng pagkalito. "Hindi natuloy? Bakit naman? Sayang naman ang mga pagkain doon." Hindi na sumagot si Leo. Hinawakan na lang niya ng mahigpit ang kamay ng ina. Ang mga kamay na dati ay malakas at magaspang, ngayon ay tila numinipis at nanghihina. "Kamukha mo talaga ang papa mo noong kabataan niya," biglang sabi ulit ni Aling Rosa. Ngumiti ito na parang may ibang nakikita sa kanyang harapan. Palagi niya akong dinadalhan ng bulaklak. Isang kirot ang tumusok sa puso ni Leo. Ang kanyang ama ay 10 taon nang pumanaw.
Nagsimula siyang maghanap ng trabaho. Nagpadala siya ng kanyang resume sa daan-daang kumpanya. Ngunit ang pangalan niyang Leo Valdez ay tila isa ng sumpa sa mundo ng negosyo. Walang gustong tumanggap sa kanya. Walang gustong magtiwala sa isang taong kinalaban ang pamilya De Villa. Isang hapon, habang nagche-check siya ng kanyang email sa isang luma at mabagal na laptop, isang bagong mensahe ang pumasok. Galing ito sa isang kumpanyang inaplayan niya noong isang linggo. Mabilis na kumabog ang kanyang dibdib. Pag-asa, binuksan niya ang email. Ang subject line, "Thank you for your application. Dear Mr. Valdez, thank you for your interest in our company. We have reviewed your qualifications, but we regret to inform you that we have decided to move forward with other candidates whose profiles more closely match our requirements at this time." Ito na ang pang-10 rejection email na natanggap niya. Isinara niya ang laptop, napasandal siya sa upuan at napapikit ng mariin. Ang bigat, sobrang bigat. Pakiramdam niya ay nalulunod siya. Nawala na sa kanya ang lahat. Ang kanyang yaman, ang kanyang karera, ang kanyang reputasyon, at unti-unti, nawawala na rin sa kanya ang kanyang ina. Upang hindi tuluyang malunod sa kalungkutan, nagpasya siyang mag-volunteer sa isang maliit na soup kitchen sa kanilang bagong komunidad. Nagbubuhat siya ng mga sako ng bigas, naghihiwa ng mga gulay, at naghahain ng mainit na sabaw sa mga taong mas kapuspalad pa kaysa sa kanya. Doon, kahit paano, nakakahanap siya ng kapayapaan. Isang araw, habang nagpupunas siya ng mga lamesa, tinawag siya ng namamahala sa lugar, si Mang Ben. "Leo, tingnan mo ito," sabi nito. Habang iwinawagayway ang isang piraso ng papel, "Nakatanggap kami ng isang malaking donasyon. Anonymous. Sapat na para patakbuhin ang lugar na ito sa loob ng isang buong taon." Kinuha ni Leo ang papel. Isa itong kopya ng bank transaction. Tiningnan niya ang halaga na nakasulat doon at natigilan siya. Ang mga numero ay tila sumasayaw sa harap ng kanyang mga mata. Napakalaking halaga. Isang halagang imposible para sa isang maliit na charity na tulad nito. Sino? Sino ang magbibigay ng ganito kalaking pera? At bakit? Ang katahimikan ay may sariling tunog. Natutunan yun ni Catherine sa loob ng 6 na buwan na pagkukulong sa kanyang sarili. Ang dating mansyon na puno ng tawanan at mga party ay isa na ngayong malaking museo ng kalungkutan. Ang mga kaibigan niya ay unti-unting nawala. Ang mga imbitasyon ay huminto. Ang pangalan niyang Catherine De Villa ay naging kasing kahulugan ng iskandalo. Wala na ang paghanga sa mga mata ng tao kapag tumitingin sa kanya. Napalitan iyon noon ng awa at kung minsan ng pagkutya. Nawala sa kanya ang pag-ibig ni Leo. At kasabay noon, nawala rin niya ang respeto sa kanyang sarili. Madalas, sa gitna ng gabi, nagigising siya mula sa isang masamang panaginip. Ang paulit-ulit na eksena, ang tunog ng kanyang palad na dumadapo sa pisngi ni Aling Rosa, ang itsura ng pagkabigla sa mga mata ng matanda, at ang blangkong tingin ni Leo bago ito tumalikod at iwan siya. Kinikilabutan siya sa tuwing naaalala niya iyon. Hindi sa galit, kundi sa matinding pagsisisi. Sino siya noong araw na yon? Anong klaseng halimaw ang sumapi sa kanya? Ang sagot ay palaging bumabalik sa imahe ng kanyang ina, si Doña Consuelo, ang ina na nagturo sa kanya na ang halaga ng isang tao ay nasusukat sa yaman at apelyido. Ang ina na bumulong sa kanyang tainga na ang mga taong tulad ni Aling Rosa ay mga dumi na dapat tapakan. Ngayon, sa kanyang pag-iisa, nakikita na niya ang lason sa mga aral na yon. Isang araw, habang walang magawang nagbabrowse sa social media gamit ang isang peking account, may nakita siyang post. Isang maliit na community page sa isang simpleng subdivision. May mga litrato ito ng isang soup kitchen at sa isa sa mga litrato, sa likuran, malabong ngunit nakikilala pa rin. Nandoon si Leo. Nakahawak ito ng isang sandook, naghahain ng pagkain sa isang bata.
Payat siya. Ang dating mamahaling damit ay napalitan ng simpleng t-shirt. Ngunit merong isang bagay sa kanyang mga mata. Isang kapayapaan na hindi kailanman nakita ni Catherine noong sila pa. Ilang araw niyang tinitigan ang litratong yon. Nag-research siya tungkol sa soup kitchen. Nalaman niyang hirap ito sa pondo at palaging nangangailangan ng tulong. At doon, isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi para makuha muli si Leo. Alam niyang imposible na yon. Hindi para humingi ng tawad dahil alam niyang hindi sapat ang salita para sa sarili niya. Para kahit paano, makabawi siya sa isang maliit na bahagi ng kasalanang nagawa niya. Para sa kapayapaan ng sarili niyang kaluluwa. Gamit ang perang natitira sa kanyang personal na bank account. Perang hindi kontrolado ng kanyang mga magulang, pumasok siya sa website ng bangko. Nag-set up siya ng isang malaking money transfer. Sa notes section, nagsimula siyang mag-type. I'm sorry, Leo, pero binura niya ito. Masyadong simple, masyadong makasarili. Nag-type siya ulit. Para po kay Aling Rosa. Binura niya ulit. Sa huli, iniwan niya itong blanko. Anonymous, dahil hindi ito tungkol sa kanila. Ito ay tungkol sa paggawa ng isang bagay na tama. Kinumpirma niya ang transaksyon at sa unang pagkakataon, sa loob ng 6 na buwan, nakaramdam siya ng bahagyang gaan sa kanyang dibdib. Kinabukasan, hindi niya mapigilan ang sarili. Nagmaneho siya papunta sa subdivision kung saan nakatira si Leo. Hindi siya bumaba ng kotse. Ipinark lang niya ito sa isang lugar na natatanaw ang isang maliit na parke. At doon, nakita niya sila. Nakaupo si Leo sa isang bench. Sa tabi niya ay si Aling Rosa. Dahan-dahan, matiyaga, at puno ng pagmamahal na sinusubuan ni Leo ng lugaw ang kanyang ina. Ngumiti si Aling Rosa na parang isang bata. May sinabi ito na hindi narinig ni Catherine, pero nakita niya ang malambing na pagngiti ni Leo bilang tugon. Sa eksenang yon, sa simpleng tagpong yon ng pag-aalaga at pagmamahal, gumuho ang lahat ng natitirang pader sa puso ni Catherine. Doon, sa loob ng kanyang mamahaling sasakyan, sa gitna ng isang ordinaryong parke, humagulgol si Catherine, hindi dahil sa panghihinayang sa nawalang yaman o sa nawalang pag-ibig. Humagulgol siya dahil sa wakas, naintindihan na niya kung ano talaga ang tunay na halaga ng isang pamilya. Isang bagay na meron si Leo at isang bagay na hindi niya kailanman naranasan. Isang lumang email ang nagbago sa lahat. Nasa isang internet cafe si Leo. Inaayos ang mga dokumento para sa pagrerehistro ng soup kitchen bilang isang foundation nang maisipan niyang buksan ang kanyang dating personal email address. Matagal na niya itong hindi nabubuksan. Puno ito ng spam, mga lumang newsletter, at mga mensahe mula sa mga taong matagal na niyang hindi nakakausap. Habang nagde-delete siya ng mga luma at hindi importanteng email, isang pangalan ang nakaagaw ng kanyang pansin. Ang pangalan ng official wedding photographer nila. Ang email ay ipinadala 5 buwan na ang nakalipas. Subject: Wedding photos. For your private keeping. Sir Leo, I know it's inappropriate, but I felt you needed to have these. I found some raw, unedited shots from a secondary camera that I didn't submit to the De Villas. I hope you find some peace. God bless you. May naka-attach na zip file. Dahil sa kuryosidad, i-download at binuksan ni Leo ang file. Naglalaman ito ng daan-daang litrato. Mga litrato ng mga ngiti, mga yakap, mga masasayang sandali bago ang unos. Tinitigan niya ang mga ito, walang emosyon, para siyang tumitingin sa buhay ng ibang tao. Isasara na sana niya ang folder ng isang partikular na litrato ang pumukaw sa kanyang atensyon. Ang kuha ay mula sa isang anggulo sa likuran ng lamesa ni Doña Consuelo. Malabo ang harapan, ngunit malinaw ang background. Nakatutok ito sa eksaktong sandali bago matapon ang pagkain. At doon, nakita niya ito. Hindi ito klarong-klaro. Hindi ito isang ebidensyang tatanggapin sa korte.
Ngunit para kay Leo, sapat na ito. Isang kamay. Ang kamay ni Doña Consuelo na nakasuot ng malaking diamanteng singsing. Ang kamay na yon ay bahagyang nakaunat. Ang mga dulo ng daliri nito ay nakadikit. Sa loob ng isang segundo, sa siko ng kanyang ina. Hindi ito isang pagbunggo. Hindi ito isang aksidente. Ito ay isang tulak. Isang maliit, kalkulado, at sinadyang tulak. Napahawak si Leo sa kanyang bibig. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang mga mapanuyang namangiti, ang mga patutsada, ang mga narinig niyang bulungan. Hindi aksidente ang nangyari sa kanyang ina. Ito ay isang patibong. Kinabukasan, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya inaakalang gagawin niya ulit. Nagpunta siya sa tinitirhang kondominium ni Catherine. Nagulat ito nang makita siya sa pinto. Leo, anong ginagawa mo dito? Hindi siya nagsalita. Iniabot lang niya ang kanyang cellphone kung saan nakadisplay ang litrato. Kinuha ito ni Catherine. Tiningnan. Noong una, naguluhan ang itsura niya. Pagkatapos, unti-unti, habang pinoproseso ng kanyang utak ang nakikita, ang pagkalito ay napalitan ng pagkagulat at pagkatapos ng hindi makapaniwalang sakit. No, hindi niya magagawa to. Bulong ni Catherine habang umaatras na parang nasaktan. Ginawa niya, Catherine. At alam mo yan. Kasabay noon, bumukas ang pinto ng isang silid. Lumabas si Doña Consuelo, nakasuot ng isang mamahaling silk robe. Catherine, who is at the... Natigilan ito nang makita si Leo. Ang nangiti sa mukha nito ay agad na napalitan ng pagkasuklam. Anong ginagawa ng basura na yan dito? Hindi na nagsalita si Leo. Si Catherine ang humarap sa kanyang ina, nanginginig ang mga kamay habang hawak ang cellphone. Mommy, totoo ba ito? Tanong ni Catherine. Basag ang boses. Sabihin mo sa akin, totoo ba ang nasa litratong to? Tiningnan ni Doña Consuelo ang litrato. Sa isang iglap, nawala ang kulay sa kanyang mukha. Ngunit mabilis din itong napalitan ng depensa. Isang malabong litrato. Walang ibig sabihin, yan. Of course not. Aksidente ang lahat. Huwag kang magsinungaling. Sigaw ni Catherine. Sa unang pagkakataon ay sinisigawan ng kanyang ina. Nakita ko sa mga mata mo. Oh my God. You planned it. You planned everything. Hindi na hinintay ni Leo ang pagtatapos ng kanilang pagtatalo. Tumalikod na siya. Tapos na ang kanyang pakay. Hindi siya nagpunta doon para manumbat. Hindi para magalit. Nagpunta siya doon para ipakita kay Catherine ang katotohanan. Ang katotohanan tungkol sa klase ng pamilyang pinili niyang ipaglaban noon. Habang naglalakad siya palayo sa pintuan, narinig niya ang huling sigaw ni Catherine. Isang sigaw na puno ng sakit at pagsisisi. Isang sigaw na hindi para sa kanya, kundi para sa kanyang ina. Sinira mo ang buhay ko. Paglabas ni Leo sa gusali, huminga siya ng malalim. Wala siyang naramdamang galit para kay Doña Consuelo. Awa lang, habang naglalakad siya pauwi, isang pamilyar na kotse ang huminto sa kanyang tabi. Bumaba ang bintana. Si Catherine. Ang mga mata nito ay mugtong-mugto sa kaiiyak. Leo, sandali. Huminto siya. Wala akong magagawa para mabura ang nangyari. Sabi nito, basag ang boses. Pero hayaan mo sana ako. Hayaan mo akong bumawi sa nanay mo. 1 taon. 1 taon na ang lumipas. Ang Dating Soup Kitchen ay isa na ngayong maliit, ngunit maayos na community foundation. Tinawag itong Saman Rosa's Kitchen bilang parangal sa kanyang ina. Nagbibigay ito hindi lang ng pagkain, kundi pati na rin ng libreng skills training para sa mga nawalan ng trabaho. Tinanggap ni Leo ang tulong pinansyal mula kay Catherine, ngunit sa isang kondisyon, mananatili itong isang propesyonal na ugnayan, walang personal.
Pumayag si Catherine. Minsan sa isang buwan, nagpupunta ito sa foundation para sa isang meeting. Dala niya ang mga financial reports at mga mungkahi. Magalang sila sa isa't isa. May respeto, may pag-unawa sa mga pagkakamaling naganap. Ngunit wala na ang dati. Ang pag-ibig na minsan ay nag-apoy sa pagitan nila ay isa na lamang malamig na abo. Isang hapon, pagkatapos ng kanilang meeting, nagpaalam si Catherine. "Kamusta na pala si Tita Rosa?" Tanong nito, may pag-aalinlangan sa boses. Ngumiti si Leo. Isang totoong nangiti. "She's okay. May mga araw na maayos, may mga araw na hindi. But she's happy." Tumango si Catherine. "Pakisabi na lang na I'm sorry." "I will," sagot ni Leo. Umuwi si Leo sa kanilang apartment. Ang amoy ng nilagang saging ang sumalubong sa kanya. Nakikita niya ang kanyang ina sa kusina. Nakangiting nakatingin sa kumukulong kaldero. "Anak, andiyan ka na pala. Nagluto ako ng paborito mo," sabi ni Aling Rosa. Ngunit ang niluluto nito ay hindi ang paborito niya. Ito ang paborito ng kanyang yungmaong ama. Hindi na siya itinuwid ni Leo. Niyakap na lang niya ito mula sa likod. "Ang bango naman yan, Ma." "Salamat po." Umupo sila sa maliit nilang balkonahe. Pinapanood ang paglubog ng araw. Ang kalangitan ay kulay kahel at rosas. Nagbabasa si Leo ng isang lumang libro ng mga pabula para sa kanyang ina. Ito ang paborito nilang gawin tuwing hapon. At dahil sa kanyang kabaitan, ang munting daga ay iniligtas ang malaking leon. Pagtatapos ni Leo sa kwento, isinara niya ang libro. Tumingin siya sa kanyang ina. Nakatingin din ito sa kanya, ngunit ang mga mata nito ay tila malayo ang tinatanaw. Katahimikan. Akala ni Leo ay tapos na ang kanilang sandali. Akala niya ay lumipad na naman sa ibang mundo ang isipan ng kanyang ina. Ngunit bigla, dahan-dahang itinaas ni Aling Rosa ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ni Leo. Ang kanyang mga mata, na kadalas ay malabo at nalilito, ay biglang nagkaroon ng kislap ng linaw. Isang kislap ng pagkilala. Ngumiti ito. Isang nangiting puno ng pagmamahal na walang kapantay, at sa isang boses na malinaw at buo, sinabi nito ang mga salitang matagal nang gustong marinig muli ni Leo. "Mahal kita, anak ko." Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Leo. Hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng purong pasasalamat. Hinawakan niya ang kamay ng ina na nakahawak sa kanyang pisngi. Hinagka niya ito. Ang lahat ng nawala sa kanya, ang mansyon, ang mga kotse, ang bilyon-bilyong piso, ay walang halaga kumpara sa sandaling ito. Nawala sa kanya ang isang imperyo, pero natagpuan niya ang kanyang sarili. Nawala sa kanya ang isang reyna, pero muli niyang nayakap ang kanyang ina. Habang magkahawak kamay nilang pinapanood ang huling sinag ng araw na naglalaho sa abot-tanaw, naintindihan ni Leo ang lahat. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng iyong pera, kundi sa lalim ng pagmamahal na kaya mong ibigay at tanggapin. At ang pinakadakilang kayamanan niya sa buong mundo ay ang babaeng nakaupo sa tabi niya. Ang kanyang ina, ang kanyang tahanan, ang kanyang lahat.